Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Kristo. Ating ipagpatuloy ang pag-aaral. Handa ka na ba? Bahagi 4. Bakit mahalaga ang pasanin ngayon? Ang krisis ng kasalukuyan, pagmamadali sa espiritual, at ang panawagang gumising. At yamang nalalaman natin ang panahon, na ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagtulog. Mga taga-Roma Kapitulo 13 versikulo 11, KJV. Bawat henerasyon ay nahaharap sa sarili nitong mga pagsubok. Ang mga bansa ay tumataas at bumabagsak. Ang mga kultura ay nagbabago. Ang teknolohiya ay sumusulong. Ang lipunan ay nagbabago. Ang kasaysayan ng tao ay patuloy na umuusad. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagbabagong ito, iisa ang katotohanang hindi nagbabago. Ang sangkatauhan ay kailangan pa rin ang Diyos. Ang makabagong sibilisasyon ay nakalikha ng mga kahangahangang tagumpay. Nakakapag-usap na agad ang mga tao kahit sa magkabilang panig ng mundo. Ang impormasyon ay nag-correlating sa buong mundo sa loob lamang ng ilang saglit. Ang agham panggamot ay patuloy na sumusulong. Ang teknolohiya ay nagpapalawak sa kakayahan ng tao. Mas marami ng kaalaman ang abot kamay ngayon kaysa sa anumang panahon sa kasaysayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin ang nakararanas ng malalim na pagkawalan ng laman. Mas marami tayong paraan ng pagkakakilala, ngunit marami ang nag-iisa. Mas marami tayong impormasyon, ngunit marami ang nalilito pa rin. Mas marami tayong aliw, ngunit marami ang hindi mapakali. Mas marami tayong pagkakataon, ngunit marami pa rin ang naghahanap ng tunay na kabuluhan. Ang pag-unlad ng tao ay hindi makapagtatanggal ng espiritual na uhaw. Dahil ang pinakamalalim na problema ng tao ay hindi lamang nakikita sa labas. Ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay laging ang pagkakasundo sa Diyos. Kaya naman, ang pasanin ng Panginoon ay nananatiling napakahalaga at napapanahon. Hindi ito lipas na. Hindi ito limitado lamang sa mga kwento ng Biblia. Ito ay nananatili dahil ang puso ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang krisis ng kasalukuyan, henerasyong naghahanap ng kabuluhan. Ang mga tao ngayon ay naghahanap. Ang iba ay naghahanap sa pamamagitan ng tagumpay. Ang iba ay sa pamamagitan ng ugnayan sa kapwa. Ang iba ay sa kayamanan at pag-aari. Ang iba ay sa edukasyon. Ang iba ay sa aliw at kasiyahan. Ang iba ay sa pagtanggap ng lipunan. Ang iba naman ay sa walang tigil na paggawa at gawain. Likas na naghahanap ng katuparan ang tao dahil tayo ay nilikha para sa ugnayan sa Diyos. Hanggat wala ang ugnayang iyon, marami ang mananatiling walang laman ng buhay. Nauunawaan ni Haring Solomon ang katotohanan ito. Kahit mayaman siya, puno ng karunungan, maimpluwensya, at maraming nagawa, nakilala niya sa huli ang kawalan ng saysay ng buhay kung hiwalay sa Diyos. Walang kabuluhan na walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay, Mga Ngaral Kapitulo 1 versikulo 2, KJV. Hindi ibig sabihin ng mga salitang ito na walang halaga ang buhay. Ipinapakita lamang nito na ang mga bagay na makalupa ay hindi makasasapat sa pangangailangang walang hanggan. Madalas nag-aalok ang mundo ng mga pansamantalang sagot sa mga tanong na walang hanggan. Ngunit ang bagay na panandalian ay hindi makapupuno ng espiritual na uhaw magpakailanman. Pagmamadali sa espiritual, ang katotohanan ng walang hanggan. Isa sa panganib sa buhay ngayon ay ang pagkalito at pagkaabala. Ang buhay ay nagiging masikip. Ang schedule ay napupuno. Ang pananagutan ay damadami. Ang tao ay nagiging abala. Marami ang sobrang nakatuon sa mga agarang pangangailangan hanggang sa unti-unting makalimutan ang katotohanan ng kawalang hanggan. Ngunit laging ipinapaalala ng kasulatan na ang buhay dito ay panandalian lamang. Isinulat ni Santiago, sapagkat ano ang inyong buhay? Kayo'y munting usok, Santiago Kapitulo 4 versikulo 14, KJV. Mahalaga ang buhay ng tao. Ngunit maikli lamang ang pananatili natin dito. Paulit-ulit na tinatawag ng Biblia ang mananampalataya na mamuhay na nakatanaw sa kawalang hanggan. Madalas magsalita si Jesus tungkol dito, tungkol sa kaligtasan, paghuhukom, langit, kalagayan ng naliligaw, at ang kahalagahan ng pagtugon agad sa Diyos. Nabubuo ang pasanin ng Panginoon kapag napagtanto natin na ang tao ay hindi lamang dumadaan sa mga sitwasyon, sila ay patungo sa isang kapalarang walang hanggan. Ang pagkaunawang ito ay nagbabago ng ating pananaw. Ang bawat pakikitungo ay nagiging mahalaga. Ang bawat usapan ay nagiging may kabuluhan.
Ang bawat pagkakataon ay nagiging banal. Ang mga karaniwang sandali ay maaaring may kaakibat na bunga para sa walang hanggan. Ang panganib ng espiritual na pagkakatulog. Isinulat ni Pablo. Ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagtulog, mga taga-Roma Kapitulo 13 versikulo 11, KJV. Hindi pisikal na pagtulog ang tinutukoy niya, kundi ang pagkawala ng gising na kamalayan sa espiritual. Maaaring aktibo ang tao sa gawaing panlabas ngunit, tulog naman ang kanyang espiritu. Maaaring pumapasok sa simbahan ngunit nawawalan na ng pasanin. Maaaring nakikibahagi sa paglilingkod ngunit nawawalan na ng habag. Maaaring ginagawa pa rin ang mga gawain ng relihiyon ngunit nakakalimot na sa misyon ng Diyos. Ang espiritual na pagtulog ay madalas dahan-daang dumarating. Hindi biglaan ang pagiging walang pakialam. Nagsisimula ito sa maliliit na pagpapalagpas. Dumarami ang mga bagay na nakakaagaw ng atensyon. Humihina ang dating sigla. Nawawala ang pakiramdam ng pagmamadali. Pumapalit ang kaginhawaan sa pagsuko. Pumapalit ang nakasanayang gawi sa pag-asa sa Diyos. Sa huli, maaaring kumikilos pa rin ang tao sa labas ngunit hiwalay na ang puso sa Diyos. Binalaan din ni Jesus ang simbahan tungkol dito. Datapwat mayroon akong laban sa iyo, na iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, Pahayag Kapitulo 2 versikulo 4, KJV. Hindi ang kawalan ng gawain ang problema, kundi ang paglamig ng pagmamahal. Gumagawa pa rin sila, ngunit lumayo na sila sa pusong dahilan ng kanilang paggawa. Ang pasanin ng Panginoon ay ang paggising muli sa atin pabalik sa puso ng Diyos. Ang panawagang gumising. Sa buong kasulatan, paulit-ulit na tinawag ng Diyos ang kanyang bayan na gumising. Gumising sa kanyang presensya, gumising sa kanyang layunin, gumising sa kanyang misyon. Ang paggising ay nagsisimula kapag hinayaan nating gambale ng Diyos ang ating kaginhawaan at ibalik ang ating paningin sa Kanya. Madalas itong nagsisimula ng tahimik. May talatang muling tumatatak sa puso. Lumalalim ang panalangin. Lumalawak ang habag. Lumalakas ang pag-aalala para sa mga kaluluwa. Muli na namang ginagalaw ng Diyos ang puso. Ang tunay na paggising ay hindi lamang pagiging emosyonal o masigla, ito ay nagbubunga ng pagbabago. Nagbabago ang prioridad. Nagbabago ang pananaw. Nagbubunga ito ng pagsunod. Nagising si Nehemia sa kalagayan ng Jerusalem. Nagising si Isaiah sa kabanalan ng Diyos. Nagising si Pedro matapos ang kanyang kabiguan. Nagising si Pablo sa daan patungong Damasco. Ipinapakita ng kasaysayan na binabago muna ng Diyos ang puso ng tao bago pa mabago ang buong pamayanan. Ang pagbabagong espiritual ay madalas nagsisimula sa puso ng individual, at ang pasanin ng Panginoon ay madalas na simula ng paggising na iyon. Ang pananagutan ng simbahan ngayon. Ang mundo ay hindi nangangailangan lamang ng mas malalaking gusali. Ang mundo ay hindi nangangailangan lamang ng mas magagandang programa. Ang mundo ay nangangailangan ng mga mananampalatayang may dalang puso ng Diyos. Mga mananampalatayang nananalangin. Mga mananampalatayang nagmamahal sa kapwa. Mga mananampalatayang namumuhay ng may habag. Mga mananampalatayang nagbabahagi ng katotohanan. Mga mananampalatayang tumutupad sa atas ng langit. Sinabi ni Jesus, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan." Mateo Kapitulo 5 versikulo 14, KJV. Ang ilaw ay hindi para sa sarili. Ito ay upang magbigay liwanag sa dilim. Ang simbahan ay hindi itinayo upang magtago sa mundo, tinawag ito upang makaimpluwensya sa mundo. Hindi sa pamamagitan lamang ng lakas o sistema ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan at presensya ng Diyos. Sa buong panimulang ito, tinalakay natin ang mga pundasyong katotohanan. Inilalagay ng Diyos ang kanyang puso sa mga taong handang tumanggap. Lubos na nagmamalasakit ang langit sa sangkatauhan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na makilahok sa kanyang misyon. Ang pasanin ay nananatiling napapanahon dahil kailangan pa rin ng tao si Kristo. Ang pasanin ng Panginoon ay hindi ibinibigay upang magdulot ng pagkakasala o paninisi, ito ay upang gisingin ka. Ito ay paanyaya ng Diyos sa pakikipagtulungan. Ito ay tawag ng Diyos na magmalasakit. Ito ay atas ng langit na ipinagkatiwala sa ating mga taong may laman at dugo. Habang patuloy mong binabasa ang mga sumusunod na pahina, huwag lamang basahin para makakuha ng impormasyon. Magbasa ng may panalangin. Hayaan ang Diyos na magsalita. Hayaan siyang ipakita ang kanyang puso. Hayaan siyang bigyan ka ng bagong habag. Hayaan siyang hamunin ang iyong kaginhawaan. Hayaan siyang palawakin ang iyong paningin.
Dahil kapag ang pasanin ng langit ay nanahan sa puso ng tao, ang mga karaniwang nilalang ay nagiging bahagi ng layuning walang hanggan. At kapag sumagot ang tao ng, oo, sa Diyos, ang misyon ng langit ay patuloy na isinasakatuparan dito sa lupa. Ang pag-unlad ng tao ay hindi makapupuno ng espiritual na uhaw. Ang tao ay patuloy na naghahanap ng kabuluhan kahit hiwalay sa Diyos. Ang buhay ay panandalian, ngunit ang kaluluwa ay walang hanggan. Ang mga abala ay maaaring magpahina ng ating pasanin at pakiramdam ng pagmamadali. Patuloy na tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na gumising. Ang tunay na paggising ay nagbubunga ng pagbabago at pagsunod. Ang simbahan ay tinawag upang dalhin ang pagmamalasakit ng langit sa mundo. Isa, anong mga bagay ang nakakaagaw ng iyong atensyon at nagpapahina sa iyong pagtuon sa espiritual? 2. Napalitan na ba ng kaginhawaan o nakasanayang gawi ang iyong pagmamalasakit sa kapwa? 3. Paano ka ginagalaw o ginigising ngayon ng Diyos? 4. Paano ka makikilahok sa misyon ng Diyos ngayon ng sadya at buong loob? Panalangin. Ama, gisingin mo ang aking puso sa iyong layunin. Alisin mo ang aking kawalan ng pakialam at ibalik ang aking sigla para sa iyo at sa aking kapwa. Tulungan akong maunawaan ang bigat ng kawalang hanggan at turuan akong tapat na pasanin ang iyong nais. Buksan mo ang aking mga mata sa mga pagkakataong nasa paligid ko at gawin akong handang makilahok sa iyong misyon. Naway maging puso ko na rin ang iyong puso, at maging atas ko na rin ang iyong atas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.